ba sabi mo, mahal mo ko, di ba sabi mo, hindi mo ako pababayaan, sabi mo, napuntahan mo ako, pero asan ka na? Nasaan ka na? Hanggang ngayon hindi ka na nagpapakita. At hindi ko akalain, marami pala kaming binuntis mo. Napakawalang hiya mo, napakawalang kwenta mong ama. Pagkatapos mo akong lukuhin, buntisin at pabayaan, gagawan mo ako ng isyu na ipapadukot ko yung anak mo sa pangatlong kabit mo at ipapatubos ko ng 1,000,000. Asan yung konsensya mo? Kumanda ka sa akin, ipapakulong kita. Ma'am, paano po nakilala si Rodney? Nakilala ko po siya sa Smule App po, yung kanta. Kayo po ay napabilib ng sobra sa kanyang boses. Parang gano'n na rin po. Yan po yung baby ko na ayaw niya pong i-acknowledge. Tapos yung pinagsasabi niya po sa mga iba niya pong girlfriend na gawa-gawa ko lang po yung kwento na buntis daw po ako. Tapos hindi naman daw po siya yung ama. Totoo ba itong si Miss Maria Victoria at Miss Daisel Manalo ay naging girlfriend mo at naanakan mo at ngayon ay hindi mo sinusuportahan? Wina 1, 2, 3 mo, ang pinakamasaklap pa, hindi mo kiniklaim na anak mo yung mga baby nila? Sila po mismo lumapit sa akin. Alam niya naman nila yung buhay ko. Nasagot-sagot na ako. Sabi po ni Sir Rodney, kayo raw po kasing habol-habol sa kanya. Hindi po totoo yan, sir. Hindi po totoo yan. Ako nga po yung umiwas sa kanya nung nalaman ko po na marami siyang babae. Umiwas po ako, nag-deactivate po ako ng account ko, sir. Ngayon ma'am, hindi siya nagsusuporta dito sa Hindi anak rin nyo. po. Pag dininay mo sir, ipapa-DNA test natin. Sige po. So dito kay Daisel, willing ka rin ipa-DNA test yung baby ni Daisel? Sige po. Okay. Ano po ba yung balita sa inyo ngayon? Nagsasama daw po sila ngayon ng pangatlo niyang babae. Tapos, nakiusap din ako dun sa asawa niya na sabihan na kung pwede magpa-DNA test. Ayaw daw po talaga niya. Yung mismong asawa niya po nagsabi na ayaw talaga magpa-DNA ni Rodney. Kaya yung gagawin na lang po namin, magpa-file na lang ng kaso sa kanya. Si Ma'am Daisel po ba ay nasaan? Nasa Quezon City, tsaka parang nagdadalawang isip na rin siya magsampa ng kaso eh. So ikaw na lang po talaga Opo, ang ako na lang pursigido po. Opo. na ituloy yung kaso laban dito kay Sir Rodney. Opo. Itong si Sir Rodney, nakakausap mo pa sa ngayon, hindi na? Hindi na po, nakablock po ako sa kanya. Binlock niya ako. Bali, parang nagkaroon kami ng relasyon doon nung nasa Kuwait pa ako. Tapos yun nga, nung nalaman niyang nandito na ako sa Pilipinas, nakita niya kasi sa post ko na may picture ako na nandun ako sa may Antipolo. Tapos sinabi niya sa akin, yun nga, na magkita kaming dalawa. Tapos sinagsama po kami ng almost 1 month. Tapos sabi ko sa kanya, kasi nung December na yun, sabi ko, mahal, sabi ko, magbabakasyon muna ako sa Bacolod kasi halos ilang taon din ako hindi nakapag-celebrate ng Pasko. Pumayag din naman siya, pero bago yun, umiyak ako sa balikat ko kasi sabi niya, pag umuwi daw ako, wag ko daw siyang kalimutan kasi baka hindi na daw ako magparamdam. Yun po, wala pa nga pong 1 linggo, nabalitaan ko na lang, may iba na namang kinakasama. Dumating daw galing Saudi, tapos yung si Daisel. Tapos malaman ko na naman, meron na naman galing Kuwait. Kaya yung ginawa ko, nag-deactivate ako ng account ko. Pagkatapos nun po, nung sa sobrang depressed ko po, talagang nagtago ako, kumaga naging palaboy ako, bumalik ako dito sa Maynila dahil sa kahihiyan po na malaman din ng mga magulang ko na buntis ako. Kakarating ko lang galing Kuwait. Yung mga kapitbahay namin, baka isipin na doon ako nabuntis sa abroad. Naging palaboy-laboy pa ako dito sa Maynila hanggang sa naisipan kong pumunta ng Antipolo ngayon. Tapos nag-board ako doon. Tapos doon po, naisipan ko po na wala na talagang, nabablangko na pa ako, naisipan ko kung talian yung leeg ko ng kumot. Sabi ko, wala na, ayaw ko na. Na-depress ko kasi sobra ako nasaktan kasi hindi ko na alam yung gagawin ko. Tinry ko rin pong ipalaglang yung bata, dinudukot ko tapos pinipisa ako sa tiyan ko. Hanggang sa kinausap ako ng mga kaibigan ko na huwag kong gawin yun, ituloy ko. Binagsisiyan ko rin naman po yung nangyari na yun. Kaya simula nung parang nag-bleeding ako na may lumabas sa akin na duga, pinigil ko po. Sinamahan ako ng kaibigan ko na magpakonsulta sa OB-GYN. Mabuti naman at sinabi ng OB-GYN, okay naman yung bata. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, mahal, sabi ko, delayed ako. Sabi ko, hinintay ko yung reaction niya. Nakita ko yung parang wala lang sa kanya. Tapos sinabihan niya ako na magpatulong daw ako sa kaibigan ko, pumunta ng Quiapo. Marami daw doon, uminom daw ako kasi wala pa ng 1 buwan, dapat nung time na yon, nung 24 darating yung regla ko. Nung mga 12 na wala pa rin, sabi niya, inuman ko daw.
Eh sabi ko, samahan mo ako. Sabi niya, dudumihan ko ba daw yung pangalan niya. Hindi niya ako sinamahan. Bigla ka na lang ding iniwan ni Sir Rodney Opo. nung malaman na nabuntis ka. Dininay niya po. Ano po ba yung nagustuhan niyo dito kay Sir Rodney? Nung una po, mabait po. As in talagang mararamdaman mo na napaka-responsable. Tapos, ma-effort din po siya. Tapos yung pag inaaway ko rin yan, gumagawa ng paraan na yung nagpapapansin ba, nakikipag-connect siya sa mga kaibigan ko na para magkaroon kami ulit ng communication. Kasi halos 1 taon ko rin yung hindi hindi ko lang ano po kung bakit nagkabalikan kaming dalawa eh. Gawa din yung parang siya na magkaroon ulit ng communication sa akin. Simula nung sinilang itong baby niyo hanggang sa ngayon ay hindi na nagsustento si Sir Hindi Rodney? po, wala po. And dinedeny Ako lang pa rin po niya? Opo, pinagkakalat pa niya na hindi niya talaga yan anak. Anong pakiramdam mo, ma'am, bilang isang ina? Sobrang sakit po. Pagtitigan ko yung anak ko. Tapos sobrang sakit sa akin. Ba't titingnan ko yung anak ko? Walang kikilaning ama. Tapos kadalasan yung una niya talaga sinabi, Papa. Diyos, sabi lang, okay lang. Kaya ko namang gampanan yung pagiging nanay tsaka tatay sa kanya. Simula nung pinanganakin ako lang yung isa nag-ano sa kanya. Kaya minsan, pinakapo siya ng gatas. Ginagawan ko na lang ng paraan. Pinagtsatsagaan ko na lang dito yung trabaho dito sa dyan nga, sa paggawa ng Christmas light. Para lang, hindi lang ako maubusan. Kasi, plano ko rin pa talaga sanang bumalik. Ngayon nga, nagka-lockdown. Trinay na talaga namin kontakin ditong si Sir Rodney pero hindi na siya willing makipag-coordinate sa atin for paternity test. Sa ngayon po, ano po yung panawagan niyo dito kay Sir Rodney? Kahit hindi niya kilalanin na anak yung bata, pero sana naman tulungan niya ako magpalaki dyan kasi may anak din ako na kailangan buhayin sa probinsya. Tapos, nagpapakasarap po ng buhay niya tapos wala siyang pakialam sa bata eh. Hindi niya man lang naisip na mag-message dito yung kusang looban niyang kamustahin kung napaano naman, may iniinom pa ba na gatas o okay pa ba yung yun lang po. Yung abot sa relasyon niya, hindi naman pa ako naghahabol na sa kanya, yung sa akin lang, yung sa bata lang, yung karapatan ng bata kasi ayoko rin na paglaki ng bata, ako yung susumbatan na hindi ko ipinaglaban yung karapatan po niya. Ngayon po, mag-ready na po tayo, ma'am, para makapunta tayo sa police station. Okay po. Yung possible case na ating pwedeng maisampa dito laban sa kanyang nirereklamong ex-boyfriend niya. Violation of RA 9262, which is the violation against women and their children. May isa pang allegation na may anak nga daw po sila nung kanyang dating ka-live-in partner, which is hindi po na susustentuhan ni Sir. Tama po ba? Ating maisasadya sa kanya is to proceed sa family court. Doon na siya mag-file ng petition para isuportahan po yung kanyang anak. Ang grounds po ng pag-file natin ng RA 9262 is emotional and psychological abuse. So, ang step na ginawa natin, binigyan natin si Ma'am Victoria ng referral for psychological evaluation sa PGH. Doon po siya mag-undergo ng psychiatric evaluation. Ayun, pagka nagkaroon na po ng result, yung ating psychiatric evaluation, yun po ang ating magiging ebidensya. If indeed, mina-violate na nga talaga yung kanyang live-in partner na RA 9262, which is violence against women and their children. So, nandito lang po yung WCPD ng Parañaque, nandito po yung sila Sir Rafi Tulfo, yung mga staff niya para tumulong kay Ma'am Victoria. Sir Rafi, maraming salamat po na makapag-file ng kaso dito sa Parañaque Police Station ng case 9262 at nabigyan na po ako ng referral ng psychological test po at maraming salamat po ulit Sir Rafi. Mabuhay po kayo. God bless.